Tumugon ang Malacanang sa isang ulat na nagsasabing nananatiling maingat ang ilang Japanese company sa pagpapalawak ng kanilang investment sa Pilipinas dahil sa mga issue tulad ng korupsyon, kakulangan sa infrastruktura, tax disputes at political instability. Narito ang balita ni President Cataro. Salukuyang nasa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 4 na araw na state visit sa nasabing bansa. Isa sa mga pangunahing aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga Japanese business leaders upang hikayatin ang mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas. Gayunman, batay sa ulat ng isang Japan-based media company, habang inaasahang mas palalalimin ng Pilipinas at Japan ang kanilang security at diplomatic partnership, posible raw mahirapan si PBBM na hikayatin ang mga Japanese investors at business leaders na palawakin ang kanilang negosyo sa bansa. Nabanggit sa ulat na nananatiling maingat ang mga kumpanyang Hapones, lalo na ang mga manufacturer, sa paglalagak ng puhunan sa Pilipinas. Ito'y dahil sa mga isyu tulad ng tax problems, korupsyon, mahinang infrastruktura at bangayang pampulitika. Ngunit taliwas dito ang pananaw ng Malacanang. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, positibo ang Malacanang sa magiging resulta ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan, lalo na sa usapin ng pamumuhunan at pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Ani Castro, maraming stakeholders at investors ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa Pilipinas kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa Tokyo. Sinabi rin niya na makikita ang mga hakbang ng administrasyon laban sa korupsyon, gayon din ang mga reformang ipinatutupad upang mapadali ang proseso para sa mga mamumuhunan. Ayon sa Malacanang, mga positibong hakbang ito upang lalo pang mapalakas ang tiwala ng mga investors. Nasa Japan si Marcos Jr. upang palalimin ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa seguridad, kalakalan, pamumuhunan at mga usaping panrehiyon. Nakipagpulong din si PBBM sa Imperial Couple ng Japan. Matapos ang pagpapakilala ng mga opisyal ng dalawang bansa, nakibahagi sina Pangulo Marcos at First Lady Liza Marcos sa state call sa Imperial Palace Audience Room kung saan nagpalitan ng pagbati ang mga lider. Anong significance ito sa kanilang pag-uusap? Yung Emperor is very inclined to issues concerning water at being also an environmentalist. And ang Pangulong Marcos ay may ganun din tayong mga sitwasyon at problema sa Pilipinas. I think it also highlights the relationship that has been building between our two countries, that such a rare, I suppose, opportunity has been bestowed on our President and First Lady. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.